Very controversial po the past few days po yung pag-amin po ni former Senate President Chis Escudero na tumanggap siya ng 30 million. At ang kanyang sagot po doon ay akala daw niya as in the private capacity of Lubiano. Maybe you can clarify kung ito ba ay pinapayagan po ng COMELEC na siya po ay isang kontratista pero yung pagbigay niya bilang isang pribadong citizen, meron hubang gray area dyan or lusot ho ba si Senator Chis Escudero? Kayo na po magpaliwanag. Ma'am Pat, una po, tama po kayo, nakapag-file na po ng sagot ang ating pumputing senador at isang linggo pagkatapos po, before po dyan, ay nakapag-file na rin po si Mr. Lubiano bilang kontratista na nagbigay ng donasyon na 30 million pesos. Well, ang sabi po ni Mr. Lubiano, binigay niya ito in private capacity at hindi bilang pangulo o may-ari ng isang construction corporation. Ang sabi naman po ni Senator Chis sa kanya pong naging katugon, una, wala siyang paglabag sapagkat sumunod siya sa SOSE law. In fact, report niya yung binigay na donasyon ni Mr. Lubiano. At number two, ang pag-aakala niya at alam niya ito ay in private capacity. Ngayon po, ano po ba ang nakalagay sa ating Omnibus Election Code? At sa puntong ito, yung mga kababayan natin, medyo pakihold niyo po muna yung judgment o yung ating mga ay haka-haka o kuro-kuro sapagkat ito po yung interpretasyon ng batas. Ang sabi po kasi, natural or juridical persons. Ang ibig sabihin ng natural persons, tayo po yun, tayo yung mga tao. Ang ibig sabihin naman ng mga juridical persons, korporasyon, partnership, bawal po yung magbigay ng donasyon o kaya naman po magbigay sa mga kandidato, politiko, partido o kaya party list. Yun naman po mga tumatanggap o kaya yung nagsusulisit ay punishable din po sa kanila yan, prohibited din po. Ngayon, tama po kayo Ma'am Pat, maaaring maibangga natin Sir Cesar yung pong contention, defense nung pong mga respondents noong mga iniimbestigahan versus doon sa provision ng batas. At this point po, hindi ko po muna mabibigyan ng kaliwanagan yung bagay na yan. Pero dapat pong tandaan ng mga kababayan natin na yung Section 95C na ating pong binabanggit ng Omnibus Election Code, kasama na yung Omnibus Election Code ay circa 1985. Okay. Na maaaring isang matagal at matandaan ng batas, subalit ito po naman ay applicable pa rin sa kasalukuyan. Kung yan po ay gray area, yan po ang i-resolve. Ma'am Pat, Sir Cesar ng COMELEC later on. Yeah. Later just a follow-up question, Chairman. This is just one case for Senator Chis. But are you expecting other instances that will crop up? Hindi lang po ba siya? Ine-expect nyo ba na may mga ganitong kaso parang pa nalilitaw? Oo, parang if I remember correctly, Chair, sabi nyo yata, 67 po yata ang tinitingnan po ninyo? Sir Cesar, Ma'am Pat, 55 po lahat yun. Okay. Yes po, yung pong sa kanila ay pang number 55. Yung 54 po kasi, medyo matagal-tagal na po, mahigit ng isang buwan tayo na lumiham, nag-follow up na rin po tayo sa DPWH sapagkat pinapakonfirm po namin yung sa listahan ng mga contractors na meron kami. Nung 2022 po ito, wala pa po tayo sa 2025, ay pinapakonfirm namin kung talagang sila ay mga government contractors sapagkat may posibilidad po kasi sila ang nakalagay doon ay ABC Construction Corporation pero hindi naman pala nangungontrata sa gobyerno, baka naman po sa private nangungontrata. So unfair naman, nakasusulatan namin pag sosyokos namin o kaya pati yung politiko na nakatangkap sa kanila, yun naman pala ay private contractors sila. So yun po humihingi pa kami ng confirmation sa DPWH na bagamat naunawaan po natin, Ma'am Pat, Sir Cesar, na medyo ang dami ginagawa ni DPWH sa kasalukuyan. Pero once po na kami nakatanggap ng confirmation doon sa 54 pa, kung sila ay government contractors o meron bang kontrata sa pamahalaan before, during, or even after the election, ay kaagad po namin sisimulan yung showcause naman doon sa mga contractors na ito at doon sa mga kandidato na nakatanggap mula po sa kanila.